Ganito talaga gumagana ang mga lihim na operasyon ng CIA. Malaking pagkakamali ang nagawa ng tatlong target. Ilang linggo na nilang inuulit ang parehong gawain araw-araw. Tuwing umaga, tatlong mahalagang miyembro ng grupong terorista ay pumupunta sa parehong maliit na coffee shop, umuupo sa parehong mesa at nag-uusap ng ilang oras tungkol sa mga pangyayari sa mundo, estrateya at kung ano-ano pang nasa isip nila. Parehong oras at mesa araw-araw. Napansin ng lokal na opisina ng CIA ang pattern at agad dinaprubahan ang personal na pagmamanman. Ang ahente ng CIA ay hindi kapansin-pansin, ordinaryo, nakasuot ng simpleng lokal na kasuotan. Mukha siyang sobrang karaniwan. Hindi siya tulad ni James Bond o Jason Bourne. Para sa mga totoong field agent, ang pagiging karaniwan ang kanilang pinakamalaking lakas. Ginagaya ng ahente ang routine. Darating siya bago sila o order ng kape at uupo malapit para mapanood at mapakinggan sila habang nagbabasa ng diaryo. Makalipas ang ilang linggo, saka dumating ang mahalagang pag-usad. Ang tatlong target, mga utak sa pag-atake laban sa Estados Unidos, ay sanay sa presensya ng lalaking laging nasa coffee shop tuwing umaga. Ngunit, iba ang araw na ito. Magalang siyang tumango habang dumadaan ang mga target. Isa lang ang tumango pabalik, siya na ang bagong target. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting uminat ang pagbati sa pagitan ng CIA agent at magalang na terorista. Ang mga tango ay naging buong pagyuko ng ulo tapos ay naging maikling pagbating pasalita. Bigla, umabot sa sukdulan ang sitwasyon. Buwan ng pagmamanman at walang humpay na maingat na obserbasyon, ang buhay ng isang field agent at ang lahat ng pinaghirapan niya ay nakasalalay sa isang mahalagang pakikipag-ugnayan. Kanina umaga, tinanong ng terorista kung pwede siyang umupo kasama ang ahente ng CIA. Nagbatian ng magalang ang mga lalaki sa katinanong ng CIA agent ang tanong na maglalantad sa operasyon, "Kumusta ang pamilya mo?" Pagkalipas ng isang linggo, ini-interview ng CIA ang pinaghihinalaang terorista, proseso na kusa niyang pinili. Lumipat ng panig ang terorista at ngayon ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa CIA tungkol sa mga operasyon ng lokal na teroristang network. Bakit? Ang ahente ng CIA na inatasang magbantay sa akin ay naging magalang lang. Sa lahat ng panahon ko dito, ikaw lang ang nagtanong tungkol sa pamilya ko. Pagod na ako, gusto ko nang umuwi. Bilang kapalit ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa organisasyon at mga operasyon ng teroristang grupo, binigyan ng lalaki ng pasaporte at tiket pauwi sa Egypt. Pwede na siyang bumalik sa pamilya at mamuhay ng hindi nakikilala. Kung akala mong alam mo kung paano gumagana ang black operations ng CIA, malamang hindi mo alam. Iconic ito sa mga pelikula at TV. Mga field agent na tago sa mapanganib na bansa, humahabol sa terorista at internasyonal na kriminal. Pagkatapos ng matinding barilan at galing sa baril, tinatapos ng CIA agent ang banta. Ligtas muli ang mundo. Sa totoong mundo, madalang mangyari ang ganitong operasyon ng CIA, pero nangyayari pa rin ito. Pero sa karamihan ng pagkakataon, ang mga black operations ng CIA ay hindi tungkol sa barilan at karahasan, kundi mas tungkol sa manipulasyon, diplomasya at maraming nakakabagot na gawaing pagmamatsyag. Mahalaga munang ihiwalay ang mga operasyong maaring gawin ng isang intelligence agency tulad ng CIA. Ang Black Ops ay karaniwang tawag ng publiko pero hindi nito lubos na nailalarawan ang gawain ng CIA. Sa halip, may iba't ibang operasyon ang ahensya at ang una rito ay covert action. Isang planadong operasyon na isinagawa ng lihim para maitago ang pagkakakilanlan ng sponsor. Sa madaling salita, maaaring ginawa ito ng US pero walang makakapagbintang sa kanila dahil walang matibay na ebidensya. Mahalaga ang plausible deniability sa diplomasya kaya pinapahalagahan ito ng mga ahensyang paniktik. Kasama dito ang pagbayad sa lokal o ikatlong partido para gawin ang maruming trabaho, alam man nila o hindi. Ang mga lihim na operasyon naman ay mga dawain kung saan ang mismong operasyon ay lubos na itinatago at lihim mula sa pagkakatuklas. Halimbawa nito ang pag-atake ng CIA sa Soviet weather outpost sa Arctic Circle. Ang outpost NP-8 ay itinayo sa lumulutang mayelo at lumikas ang team dahil sa matinding panahon. Ang istasyon ay naabot lang kapag maganda ang panahon gamit ang delikadong runway sa yelo. Nasira ito dahil sa pagdurog ng yelo kaya kinailangan nilang lisanin ito. Inilikas ng mga Sobyet ang mga tao pero hindi na inasikaso ang gamit at dokumento, iniisip nilang mawawala rin yon dahil sa kalikasan. Masyadong makapal ang yelo kaya hindi madaanan ng submarino o icebreaker at masyado rin itong malayo para maabot ng anumang helicopter na nakabase sa lupa. Para sa CIA at tanggapan ng pananaliksik ng hukbong dagat, ang iniwang istasyon ay gintong pagkakataon. Maaaring kumuha sila ng datos sa prediksyon ng panahon ng mga Sobyet at suriin ang posibleng eksperimento sa pagbabago ng panahon.
Pinakamahalaga, maaring maintindihan nila kung paano sinusubaybayan ng mga Soviet ang US submarino sa ilalim ng yelo, pero walang totoong paraan para marating ito. Agad na pinadaan ng Navy sina Major James Smith ng US Air Force at Teniente Leonard A. Lashak ng Naval Reserve sa pagsasanay sa pagpaparachute. Bababa ang mga lalaki gamit ang parachute papunta sa abandonadong istasyon, kokolekta ng impormasyon at iaangat palabas sa skyhook extraction. Pagkalipas ng 5 araw sa nagyayelong base, dahan-dahang lumipad ang malaking lobo. Isang recovery aircraft ang sumunggab sa nakabitin nitong lubid. Ligtas na nabawi ang 2 lalaki at maraming dokumento at kagamitan ng Soviet na nagtapos sa tila imposibleng misyon. Ang Operation Cold Feet ay perpektong halimbawa ng isang lihim na operasyon. Wala sa mga ito ang maaring itanggi ng kapani-paniwala. Tanging gobyerno ng US lang ang may kakayahan at abot para maisa katuparan nito. Kapag sila ay nadiskubre, hindi na ito maitago. Sunod, talakayin natin ang Black Ops, isang maling tawag na madalas gamitin. Hindi opisyal na termino ng gobyerno ng US ang Black Ops, kundi tawag lang ng militar at publiko sa mga highly classified at hindi kinikilalang special access programs. Para magkaroon ng cover, gumagawa ang mga karaniwan ng hindi kinikilalang operasyong ito ng ebidensya laban sa inosente o hindi inosenteng ikatlong partido. Ang Black Operations ang mga pinakasensitibo at pinakalihim na operasyong isinasagawa ng CIA. Ito ang mga misyon na itinuturing critical sa pambansang seguridad o pag-iral ng Amerika. Minsan sobrang lihim ng Black Ops na may mga proyekto raw na hindi alam o saklaw ng direktor ng CIA na tila imposible hanggang maintindihan mo ang estruktura ng CIA. Sa kasaysayan, madalas na hindi alam ng direktor ng CIA ang lahat, minsan hindi pa nga siya lubusang binibigyan ng impormasyon o hindi binibigyan ng impormasyon kahit kailan, maliban na lang kung kinakailangan ng isang napakahalagang desisyon. Sa CIA, kadalasan political appointee ang direktor na madalas hindi galing sa ahensya at karaniwang napapalitan tuwing may bagong administrasyon. Ang mga gumaganap ng misyon ay kadalasang hindi napapansin sa politika, kaya madalas sinasabi na huwag asahan na alam ng direktor ang mga sikreto. Tumingin ka sa mas mababang posisyon sa mga tungkuling hawak ng mga career na tauhan ng CIA dahil sila ang totoong may alam sa nangyayari. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga posisyon tulad ng Deputy Director para sa agham at teknolohiya at Associate Deputy Director para sa suporta na namamahala sa buong logistics system ng CIA, ang pinakamalaki sa lahat ng ahensiyang paniktik sa mundo. Sila ang nananatili sa pwesto kahit magpalit ang administrasyon, mga tunay na tagapag-ingat ng lihim sa CIA. Gusto mo pa bang alamin ang mga sikreto ng gobyerno? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe bago may makapansin mula sa Langley. Ang Special Activity Center ng CIA ang pangunahing responsable sa tinatawag na Black Ops. Ang mga ahente ay naatasan sa 2 uri ng operasyon, espesyal na operasyon at aksyong pampolitika. Ang espesyal na operasyon ay binubuo ng mga nire-recruit mula sa mga nangungunang unit ng militar tulad ng Delta Force at SEALs. Ang mga individual na ito ay kadalasang direktang kinukuha ng mga recruiter, pinipili based sa kanilang kakayahan sa labanan at baka magulat ka, pati na rin sa kanilang karakter. Maraming matitigas at alpha male tulad ni Rambo sa Special Forces ng Amerika. Parang historical na problema ito na may dumaraming kriminalidad na konektado sa Special Forces operator. Hindi ito ang karaniwang hinahanap ng CIA. Sa banyagang bansa na walang direktang suporta, mas mahalaga ang karisma, diplomasya at pakikitungo kaysa lakas ng katawan. Hindi ang pinakamatibay ang pinakamahusay na field agent, kundi ang pinakamatalino at pinakamapanghikayat. Sila ang pinapasok ang mga target, ginagawang dobleng ahente ang mga tao at nag-aayos ng diplomatikong problema, lahat ay nagagawa ng walang putok ng baril. Hindi ibig sabihin na walang matitinding tauhan ang CIA. Kapag di uubra ang usapan o pangingikil, nagpapadala sila ng direct action force para hulihin o alisin ang target. May sarili mang team ang CIA, madalas din silang direktang makikipagtulungan sa mga Tier 1 unit ng US military. Halimbawa nito ang pagkakahuli kay Al-Qaeda Operative Nazi Abdul Hamid al-Ruqay sa Libya, isang bihirang CIA raid na nakunan sa video. Sa video, isang puting van ang sumusunod sa pinaghihinalaang sasakyan. Nang huminto ang target, agad itong hinarang ng van. Pagkatapos, biglang lumitaw ang pangalawang sasakyan na siyang dahilan ng paghinto ng target. Nahinto ito sa daraanan. Lahat ng kilos ay planado, bawat segundo mahalaga. Lumabas ang Delta Force operative mula sa van at sinupil agad ang driver. Hinila nila si Al-Ruqay mula sa likurang upuan, tinalian ng zip tie at isinakay sa van. Sinuri ng ibang operatiba ang sasakyan para sa mga gamit na posibleng mahalaga sa intel gaya ng cellphone, laptop o tablet.
Sa dulo ng kalsada, isang ikatlong sasakyan ng CIA ang humarang sa trapiko at dumaan habang umaalis ang van. Ang target na sasakyan ay pinaandar palayo ng Delta Force Operative o CIA agent para palihim na itapon. Ang buong operasyon ay natapos sa loob ng 2 minuto. Perpektong naisagawa ito, pero maliban sa isang napakalinaw na pagkakamali, naitala ang buong pangyayari sa home surveillance camera na hindi napansin o na-neutralize ng field team. Dito natin tatalakayin ang core ng fieldwork at ang pagsasagawa ng Black Ops. Mahalaga ang reconnaissance sa operasyon, kabilang ang pag-alam sa layout ng lugar, negosyo, bahay, VIP, seguridad at surveillance system. Dapat isaalang-alang lahat ng maaring makaapekto sa tagumpay ng misyon. Walang maliit o hindi mahalagang detalye sa paghahanda ng operasyon. Ang kaalaman sa natatanging paraan ng pag-inom ng kape ng mga lokal sa isang partikular na kapitbahayan ay maaaring magdulot ng tagumpay o kabiguan. Naalala mo ba yung misyon sa coffee shop? Kahit maliit na detalye, gaya ng hindi pag-alam na hindi naglalagay ng gatas sa kape ang mga lokal sa kapitbahayang iyon, pwedeng makabunyag sa field agent bilang dayuhan. Mahalaga ang bawat detalye. Kaya karamihan sa CIA ay analyst na bumubuo sa pangunahing bahagi ng sibat habang maliit lang ang bilang ng field agent na dulo nito. Kung wala sila, hindi magagawa ng field agent ang trabaho nila. Sa susunod na manood ka ng James Bond, tandaan mo rin ang 12-12 ng analyst sa likod ng eksena. Sila ang tumutulong kay Bond na mahanap ang target, mabuhay sa panganib at makaiwas sa pagkakakilanlan o pagkamatay. Narito na ang ikalawang bahagi ng mga lihim na operasyon. Malaking bahagi ng CIA ang operasyon ng impluwensya at pampulitikang aksyon na araw-araw nilang ginagawa pati ng iba pang internasyonal na ahensya ng intelihensya. Naalala mo ba ang kontrobersyal na pamamaril ng ICE sa Minnesota noong unang bahagi ng 2026? Mabilis na napuno ang social media ng AI-generated na larawan at mga kampanya ng disinformasyon na pinatatakbuhan ng mga bot tungkol sa mga pangyayari. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng isang lihim na operasyon ng impluwensya na layuning paghiwa-hiwalain ang populasyon ng Amerika. Sino ang nasa likod nito? Kabilang sa mga pinag-iinalaan sina Rusya, China at Iran na may interes magdulot ng kaguluhan sa US para pahinain ito. Ang mga account na konektado sa intelihensya ng Iran, Rusya at China ay nagpapalakas ng liberal at konserbatibong damdamin, isang klasikong operasyon ng impluwensya. Sumasali rin ang CIA gamit ang social media at AI para impluwensyahan ang global na naratibo. Kung nasa social media ka ngayon, kadalasan ay nakikipag-ugnayan ka sa mga peking account na bumubuo ng humigit kumulang 1 kapat hanggang 1 katlo ng mga account. Mga bot ito na ginawa para isulong ang agenda ng isang ahensya ng intelihensya o ng korporasyon. Konektado ang mga pagsisikap ng US government sa ilang kaguluhan sa Iran, kabilang ang palihim na pagpapadala ng 6,000 Starlink units, kamakailan ay pinamahagi sa mga nagpoprotesta. Pagsisikap ito para manatiling konektado ang mga tao kahit inigpitan ng gobyerno ang internet, kaya nakakapagpatuloy pa rin ang mga nagpoprotesta sa pag-organisa at komunikasyon. Maaring kasama sa Black Ops ng CIA ang manipulasyong pang-ekonomiya. Sa Confessions of an Economic Hitman, ipinaliwanag ni John Perkins kung paano minanipula ng CIA ang buong mga bansa sa ekonomiya para pumanig sa interes ng US. Pinaniniwala ang asset ng CIA si Jeffrey Epstein na nahatulang sex offender at may kaugnayan sa pagsubok impluensyahan ang Saudi Arabia para sa interes ng US at Britanya. Unang nabunyag ang iskandalo noong kalagitnaan ng dekada 2000 nang lumabas ng base systems kontratista sa depensa ng Britanya ay nagbigay ng suhol sa mga opisyal ng Saudi Arabia. Mas matagal pa ang ugat ng kwento, nagsimula pa noong dekada 80 nang di umano'y naglabas ang BEI ng milyon-milyong suhol para makuha ang mga kasunduan sa armas. Sinusuportahan ng CIA ang estratehiyang ito na may dalawang malinaw na layunin, gawing malakas na panangga ang Saudi Arabia laban sa Iran at tiyaking mananatiling umaasa ang kaharian sa mga sandata ng kanluran upang manatili silang magiliw at masunurin. Dito na pumasok si Jeffrey Epstein sa kwento. Ayon sa mga file niya, noong 2019 na tuklasan ng mga autoridad ang isang pekeng pasaporte ng Austria na inilabas noong dekada 80. Ginamit ni Epstein ang ibang pangalan at tinukoy ang Saudi Arabia bilang tirahan niya. Sabi ng mga independent analyst, ang mga entry at exit stamp sa passport ay halos tugma sa timeline ng BEI arms deals at suhol. Alam mo ba, naranasan mo lang ang pagkabigo ng isang malaking black ops na nakatuon sa'yo? Ang kamakailang sa pilitang pagbebenta ng operasyon ng TikTok sa US ay maaring mukhang pagpapakitang gilas sa ekonomiya, pero sa totoo lang, ito ay usapin ng agarang pambansang seguridad. Masamang kilala ang TikTok sa komunidad ng intelihensya bilang isa sa mga pinaka-epektibong kasangkapan para sa mga operasyong pang-impluwensya na nalikakailanman.
Lubos na ginamit ng intelihensyang Chino ang TikTok para magsagawa ng mga operasyon ng impluwensya sa mga Amerikano at nanggalap ng datos tungkol sa kanila upang mapahusay pa ang mga susunod nilang operasyon. Kung mukhang malabo yan sa'yo, baka hindi mo nabalitaan ang insidente noong Nobyembre 3, 2023 kung saan may mga nagprotesta at iginapos ang kanilang sarili sa isang barko ng US Navy na nagdadala ng supply. Sabi nila, ang barko ay pupunta para kunin ang mga armas na dadalhin sa gitnang silangan. Habang sumusunod sa paniniwala ang mga nagpoprotesta, nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa mga profesional sa intelihensya ng CIA. Maaring gamitin ng mga dayuhang kalaban tulad ng intelihensya ng China ang mga algorithm sa plataporma gaya ng TikTok para magsagawa ng operasyon ng impluwensya at hikayatin ang mabubuting tao na tularan ito. Maaring maantala ang supply para sa pakikidigma na kailangan ng mga puwersa sa unahan kaya magiging mahina sila sa pagkawasak at pagkatalo. Ang pagbebenta ng TikTok ay nagwakas sa impluwensya ng intelihensya ng China sa app, ngunit nagbukas din ng posibilidad para sa impluwensya ng Amerika. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng bahagi, ang karaniwang black op na pinamumunuan ng CIA ay susunod sa halos kaparehong daloy. Suriin natin kung paano isinasagawa ang haka-hakang operasyon laban sa pinaghihinalaang terorista. Una, tinitingnan ang intelihensya para sa mga banta o oportunidad. Halimbawa, may mga ulat na lumalabas tungkol sa isang individual na nagpaplano ng mga pag-atake o nagsasagawa ng terorismo. Agad itong mapapasimula ng pagsusuri sa isang tanggapan ng CIA. Dahil sa network ng informante, signal intelligence at field contacts, kaunti lang ang hindi napapansin. Kapag natukoy at nasuri na ang individual, magpupulong ang senior na grupo para repasuhin ang impormasyon at tukuyin ang estratehikong layunin. Sa kasong ito, ang layunin ay mangalap ng intelihensyang magagamit agad tungkol sa mga plano, network at kasamahan ng target. Mag-recruit ng mga tao mula sa bilog ng individual para magbigay ng tuloy-tuloy na impormasyon o kompromat na maaaring gamitin para impluwensyahan o guluhin ang mga operasyon. Sunod ay ang pagkuha ng legal na pahintulot. Ang CIA ay dapat kumuha ng legal na pahintulot para sa anumang operasyong gagawin nito. Kadalasan, kasama sa proseso ang pagsusuri ng Sanglay Ehekutibo at Gang of 8 ng Senado, mga mataas na miyembro ng Kongreso na namamahala sa intelihensya. May mga lumang programa na nakaiwas sa pangangasiwa noon gamit ang mga lihim na executive order na nagpapakita ng mga legal na gray area kung saan minsang kumikilos ang black ops. Sa alinmang kaso, ang lumang programa ay kumakatawan sa isang ganap na krisis sa konstitusyon. Ang susunod na hakbang ay ang pagpaplano ng operasyon. Dito, sisimula ng CIA ang detalyadong pagpaplano ng isang operasyon upang matugunan ang kanilang itinakdang mga layunin. Kasama dito ang pagtukoy ng kakulangan sa intelihensya at paglista ng mga kinakailangang bagong impormasyon. Paano pagmamasdan ng target nang hindi napapansin? Anong mga lihim na paraan ng pagmamanman o pagharang ng komunikasyon ang gagamitin? Paano ligtas makuha o ipadala ang datos para sa pagsusuri? Kapag may plano na, oras nang mag-recruit ng mga asset. Maghahanap ang mga field agent ng malalapit sa target tulad ng kasamahan, courier o tagapamagitan na maaaring mahikayat, mapuwersa o ma-recruit para magbigay ng impormasyon. Ang mga insider ay nagbibigay ng importanteng access at konteksto na di makukuha mula sa malayo. Pagkatapos, isinasagawa ang operasyon. Nagsisimula ang pagmamanman, kinokolekta ang impormasyon at ina-activate ang mga asset. Pwedeng mabunyag ng operasyon ang mga plano, network ng lohistika o illegal na gawain. Sinusuri ito para maagap na maiwasan ng banta habang pinapanatili ang kapani-paniwalang pagtanggi at legal na proteksyon. Dito na tayo pumapasok sa damage control at kapani-paniwalang pagtanggi ng operasyon. Bahagi ng damage control ang patahimikin ang pangunahing saksi. Hindi laging kailangan ang yugtong ito, pero kapag may matinding boomerang na epekto ang operasyon, mahalaga para sa CIA at US pamahalaan na ilayo ang sarili sa iskandalo o maling gawain. Maaaring tumagal ang proseso ng ilang buwan hanggang higit sa isang dekada. Ang Black Ops ay pagsubok ng pasensya, taon ng pagpaplano at paghihintay ng tamang oras bago kumilos. Kaya, kapag nanood ka ng pelikula tungkol sa espiya, tandaan na huling 1% lang ito ng operasyong malamang inabot ng ilang taon para mabuo. At habang binibigyan kanya ng malino na larawan kung paano nangyayari ang isang tipikal na operasyon, ang nakikita mo ay maliit na bahagi pa lang ng kabuuan. Kung akala mo matindi na ito, hintayin mong malaman ang nakakabiglang mga declassified na lihim ng CIA na hindi mo dapat alam o i-click mo na lang ang video na ito.